May single mother na naman. May broken family na naman. Bagay na, of course, alam nyo na hindi ako sang-ayon at hindi ko gusto. Pero of course, pag-uusapan natin yan ngayon dito sa video na ito para nang sa gayon ay mayroon tayong matutunan at malaman natin kung ano yung mga bagay na dapat nating iwasan at dapat nating gawin para nang sa gayon ay hindi ito mangyari sa atin, and also at the same time, mas mapabuti natin yung buhay natin gamit yung mga aral na makukuha natin dito sa issue na ito. Hindi tayo magchichismisan, kundi aaralin natin yung mga bagay na pwede nating maaral dito para nang sa gayon ay mas maging maayos ang buhay natin dito sa mundo. Pero bago ang lahat, disclaimer muna tayo. Gusto ko muna ipaalam sa inyong lahat na lahat ng mga opinion o lahat ng mga maririnig nyo dito ay pawang opinion ko lamang. Hindi ko ginawa ito o sasabihin itong mga bagay na ito upang manira o manakit ng aking kapwa. Matter of fact, hindi ko nga alam kung anong tunay na istorya o tunay na pagkatao ng mga taong involved dito. At ang bibigyan lang naman natin ng opinion o ng komento dito ay walang iba kundi yung issue na kumakalat ngayon sa internet. At ang sabi nga daw, itong issue na ito ay isang hiwalayan ng isang dating masayang pamilya. Okay, pamilya na lagi nating nakikita sa social media. Kasi aminin ko sa inyo mga Gia, hindi ko masyadong kilala itong mga tao na ito. Matter of fact, ngayon ko lang natutukan o pinanood itong mga taong involved na ito dahil nga lang merong issue. Okay, kasi dami nagtatag sa akin at nagre-report sa akin o nagsisend ng mga detalye tungkol dito sa Facebook. Okay? Kaya ngayon, ginawan ko ito. Pero sa totoo lang, hindi ko sila ganong kakilala. Okay? Pero ang istorya daw nitong dalawa na ito ay, kumbaga, isang buong pamilya nga daw sila na may dalawang anak. Tapos yung babae na ito, na Pinay, okay, ay may asawang isang foreigner na ang apelido ay Blackman. Okay? Again, kung may ko dito, may mga ma-miss ako o hindi ko masabi ng maayos o sabi nating mali ako, correct me na lang. Okay? Dahil again, hindi ko sila ganong kakilala. Pero alam ko kung bakit nangyari ito. Dahil of course, ilang beses ko nang na-encounter ito sa iba't ibang mga tao, lalo na sa mga taong kakilala ko at mga kapamilya ko. And also at the same time, meron akong personal nga na experience dito sa mga ganitong klaseng issue, lalo na nagko-coach ako. So naririnig ko kung ano yung mga nangyayari sa ganitong klaseng sitwasyon. Kaya ang knowledge ko tungkol dito ay malawak talaga. Okay, lalo na pagdating sa hiwalayan ng isang buong pamilya o isang babae na nabuntis ng lalaki tapos ngayon ay magiging single mother na siya. Isang bagay na palagi kong pinipigilan o palagi kong tinutulungan ng mga kababaihan, pero dahil emosyonal sila at hindi sila gumagamit ng logic, of course, palaging kung ano yung nararamdaman lang susundin nila. Hindi sila pipili ng tamang lalaki o sabihin natin kikilitasin nila yung lalaki ng mabuti o screenin muna nila yung lalaki o kikilalanin muna nila ng mabuti yung lalaki bago sila magpabuntis. And also at the same time, kapag ayaw na nila sa lalaki, hihiwalayan nila ito kahit na may mga anak pa din o may mga anak na sila. Okay, kaya nagiging single mother sila na kahit anong sabihin ko o kahit na anong explain ko o logic na ipapakita ko sa kanila o kahit na anong rational na ebidensya o punto ang ipaalam ko sa kanila, for sure hindi pa rin nila ito papakinggan dahil nga itong mga babae na ito ay emotional, okay? Na actually, kaya lang din naman tumitino yung mga ganitong klaseng babae o sabihin nating natatauhan ay kapag hiniwalayan na sila ng lalaki nila. Bagay na actually nangyari dito, okay? Dahil naghiwalay yung Pinay at yung Aussie o yung Australian niya na na asawa, okay? Na actually sa totoo lang, ang nakakatawa dito, maraming mga kababaihan o mga troll o mga hater ko na babae na madalas ay niyayabangan ako na hindi raw nila gusto ng Pinoy at ang gusto raw nila o mas mabuti raw na makakarelasyon ng isang Pinay ay dapat foreigner. Okay, madalas niyayabangan pa ako na mas mataas daw ang value ng mga foreigner na nakikilala nila. Mga G, huwag kayo maniniwala dyan sa mga yan. Kasi yung mga foreigner na nakikilala ng mga yan, lalo na yung mga single mother na yan, ay yung mga foreigner na talunan. Yung mga foreigner na walang makuhang babae sa bansa nila. O kung meron man, mga may hina pagdating sa babae, kaya madalas nawawalan. Kumbaga yung mga low value na foreigner yan. Dahil kung talagang totoong magagaling sa babae yan, at ganun kataas ang value nila sa market, then hindi na sila aalis sa bansa nila para kumuha ng babae dito sa Pilipinas. O sabihin natin, hindi sila kukuha ng isang babae
na ang lahi ay iba. Dahil of course, gusto nila yung kapareho ng kultura nila o yung sabihin nating mas magkakaintindihan sila o yung sabihin nating yung mas safe pagdating sa relationship dahil nga of course, pagdating pa lang sa language, wala nang barrier. Tapos yung culture nga nila, kaya sabi ko sa inyo kanina, ay halos pareho, di ba? O pareho, dahil syempre, galing sila sa isang bansa o sa isang lugar. Pero of course, hindi natin tatanggalin yung, yung katotohanan na pwede rin naman talaga mag-work yung ganito, yung magkaiba kayo ng culture. Pero of course, may challenge kasi dun, okay? Pero of course, hindi natin alam kung ito bang couple na ito, o itong mag-ex na ito, ay nagkakilala sa bansa nila o dito sa Pilipinas. Kasi nga, hindi ko ganun kakilala itong mga ito. Pero yung sinasabi ko kanina ay actually yung istorya o sitwasyon ng mga Pinay na nandito sa Pilipinas. Lalo na yung mga single mother na tirador ng mga, kung tawagin nila ay AFAM o yung mga foreigner. Okay, yung mga yan, yung mga yung mga nakakakilala o nakakakuha ng foreigner sa mga dating app o sa social media o sa internet o yung nireretuhan, yung mga yan, yung mga nakukuha nilang mga lalaki na iyan ay of course mga low value, lalo na kung single mother ka na o matanda ka na, 'di ba? Sabihin nating hindi namang ganun kataasan yung value mo, tapos nakakuha ka ng foreigner, din magtaka ka, 'di ba? Paano naging high value yun? Isipin mo, papatol sa single mother, papatol sa matanda, papatol sa hindi ganun kaganda, hindi ganun ka-attractive, tapos foreigner siya. So, ibig sabihin, kaya yan kumuha ng babae dito sa ibang bansa o dito sa Pilipinas, mahina siya o hindi siya makakuha ng babae sa bansa niya. So, wag nyo kung pagmayabangan o pagmalakihan na foreigner ang mga lalaki ninyo o sabihin natin mas mataas yung value ng mga AFAM ninyo. Dahil nga again, yung mga foreigner na iyan, ayan yung mga low value. Well, siguro gwapo sila sa mata ninyo kasi foreigner nga, 'di ba? Pero still, yung value nila sa market o dun sa bansa nila, for sure, mababa siya. Sa'yo lang siya gwapo kasi nga Pilipina ka. Alam mo naman ng mga Pinay, 'di ba? Pag puti, yan, kumbaga gwapo ka agad yan sa atin kasi nga binrainwash tayo simula noon na kapag puti o mga foreigner mas mataas talaga kumpara sa atin. Okay? Dahil nga, ilang beses tayong na-colonize o nasakop ng iba't ibang lahi noon sa history natin, di ba? Kaya nagkaroon tayo ng mentality na kung tawagin natin ay colonial mentality. Okay? Na kapag ka ito ay foreigner, lalo na kung ito ay puti, mas superior na siya kaagad. Okay? So, dahil may ganyang klaseng mentality tayo o paniniwala tayo, of course, kung makakilala ang babae ng isang foreigner, dahil nga mas mayaman ang bansa nila, matik na kaagad yan, attractive na kaagad sa kanila yan. Pero hindi ibig sabihin nun ay itong mga foreigner na nakikilala nila ay yung mga foreigner na may mataas na value sa mga bansa nila. Kumbaga, basta foreigner, okay na ang Pinay dun. Okay? Basta foreigner, mataas na kaagad ang tingin nila dun. Nang hindi nila iniisip kung low value o high value ba ito. Okay? Kaya, tuwing niyayabangan ako ng mga Pinay tungkol sa mga AFAM nila, sa totoo lang, pinagtatawanan ko sila dahil nga ang mga nakukuha nilang mga foreigner ay hindi naman yung mga foreigner na high value male, kundi yung mga foreigner na talunan sa bansa nila. O nga't may pera, okay, dahil of course, di ba? Dolyar o sabihin nating mas mataas yung currency nila. So, may pera yan. Pero hindi ibig sabihin yan ay mayaman na ito sa bansa niya o mataas na ang value niya sa dating market o attractive na siya na lalaki sa lugar niya. Okay? Kasi baka kaya lang siya mukhang high value ay dahil nga sa kulay ng balat niya at dahil mas mataas nga kasi yung currency ng pera nila. Okay? Kaya ngayon, nagbumukha na ngayon siya kaagad high value at itong mga Pinay ay mga uto-uto o sabihin natin gullible nga kasi mabilis mabilog yung ulo o mabilis maniwala dahil nga mga emosyonal at walang lohika, okay? Kaya kapag nakakilala sila o nakakuha sila ng foreigner, para sa kanila nakaginto na sila kaagad. Well, actually, sa totoo lang, kahit paano ginto naman talaga. Kasi nga ang goal ng mga ito, nitong mga Pinay na ito, ay yung makalabas ng bansa o makakawala dito sa bansa natin na isang third world country. Okay, naiintindihan ko naman sila. Totoo naman kahit paano ay ginto yun, lalo na sa isang single mother o isang matandang hindi ganun ka-attractive na babae. Okay? Totoong ginto yun kahit paano, pero wag nila akong yabangan dahil hindi naman talaga tunay na high value yan para sa lahat. Dahil marahil sa kanya lang yan ginto dahil nga sa mga pangangailangan niya o dahil sa preference niya. Okay?
So again, wag nyo kaming yabangan na may foreigner kayo dahil alam ko ang game. Kabisado ko yan. Okay? Alam ko kung anong klaseng mga lalaki ang mga pumapansin sa mga Pinay na yan o sa mga babae na easy to get na makukuha mo sa social media o sa dating app. Okay, lalo na yung mga single mother. But anyway, itutok natin ulit dito sa sitwasyon na ito, dito sa istorya na ito o sa issue na ito, yung pinag-uusapan natin. Una ko lang yung tungkol doon sa kayabangan nila, tungkol sa foreigner, kasi akala ng mga ito, basta foreigner, okay na. Okay, again, kikilalanin nyo pa din. Okay, again, mag-a-adjust ka pa rin, o sabihin natin, again, i-screen mo pa rin itong lalaki na ito, para malaman mo muna kung talaga bang dapat na bigyan mo siya ng anak bago ka magpabuntis sa kanya. Katulad ng, actually, hindi nagawa nitong babae na ito sa lalaki na ito, o marahil sabihin natin, siguro naman nakita niya na okay naman yung lalaki. Kaso ang problema, siguro, again lilinawin ko siguro, itong babae na ito ay sabihin nating hindi siya naging mabuting asawa dito sa lalaki niya na ito. Pero again, kung magaling ang leader, hindi magkakalat yung asawa. Okay? Pero pwede rin nating sabihin na kaya nga siguro niya ginawa ito, o kaya nga niya siguro hiniwalayan itong babae na ito, itong Pinay na ito, ay dahil ito nga yung way ng leadership niya. Kumbaga, kaya nga hinihiwalayan yan ngayon Kasi ang gusto ko ay umayos na siya. O sabihin natin magbago na siya. Kasi mga G, ang pagkakarinig ko, okay, o tungkol sa mga nalaman ko, o hango sa mga nalaman ko, ito daw babae na ito ay may agresibo, o masyado raw dominante, o masyado raw sabihin nating kinikengkoy yung asawa niyang lalaki. Mga G, tandaan nyo, sa West o sa Australia, okay, sabihin nating Western culture, kasi syempre may magko-correct na naman sa akin dyan na Australia ay wala sa West. Okay, well, ang tinutukoy ko kasi yung Western culture, pero may mga lugar sa Australia na nasa West. Huwag na nating pagtalunan yan. Pero ang kultura nila dyan ay Western culture. Okay, yung mga lalaki dyan sa Australia o lalo na sa Amerika, yung mga yan, minsan kaya din sila naghahanap ng babae sa ibang bansa, lalo na sa Asia, ay dahil naghahanap sila ng feminine na babae. Kasi may paniniwala itong mga mga foreigner na ito, na hindi nila makukuha yung ganyang klaseng babae sa mga babaeng makikilala nila sa bansa nila. Kasi nga, ang kultura nila doon ay kumbaga, o yung society na mayroon sila doon ay magulo na o sira na. Okay? Kumbaga, may feminism na kasi na sobrang lala na, okay? Tapos sa bansa nila, ang mga babae doon ay sobrang masculine na. Hindi naman dahil sabihin nating dahil lang sa feminism, pero malaki ang papel ng feminism kung bakit naging ganyan yung mga babae, naging rude, naging masculine, naging sabihin nating masyadong dominante, o para bang hindi na kumikilala ng lalaki, okay? Well, malaki ang partisipasyon, o malaki ang papel ng feminism dyan. Okay? Pero sa totoo lang, kaya rin naman maraming mga masculine o mga bastos na babae sa bansa nila o sa West ay dahil nga puro beta male ang mga lalaki doon. Okay? Sobrang daming mga malalambot, sobrang daming mga simp. Okay? Kaya ngayon, yung mga babae sa kanila ay out of control na. Okay? Kaya na sila, masyado na silang masculine at mga bastos. Okay? Dahil nga hindi sila na ililid ng tama. Hindi lang dahil ganun ang ugali nila o dahil lang sa feminism, kundi dahil lack of leadership. Dahil again, kahit gaano ka bastos, kahit gaano ka dominante, o kahit na gaano pa ka coops ang babae o ang ugali ng babae, kahit na gaano pa siya ka-masculine ng isang babae, kung ang lalaki niya ay isang alpha male o sabihin nating dominante o masculine, then of course yung babae magagawa mong mapasubmit sa'yo at magagawa mong maging feminine. Okay? Wala yan sa kultura, sa totoo lang. Okay? Wala yan sa bansa o sa uri o lahi ng isang babae, sa totoo lang, okay? Kundi nasa sa leadership mo yan. Tanda mo, kung ano ang ugali ng babae mo, o kung ano ang ipinapakita niyang kaugalian o pagtrato sa iyo, yun ay ang resulta o salamin ng pagkalalaki, value o leadership mo.
Okay? So kung bastos siya o lagi kang kinikengkoy, katulad ng ginagawa daw nitong babae na ito sa lalaki niya, okay? At sabihin natin ganun nga, lagi kang kinikengkoy, then ibig sabihin, ano yan, hindi mo na siya nililid ng tama. Okay? Pero tama yung ginawa niya ngayon, hiniwalayan na niya. Kasi maniwala kayo sa akin, kahit paano, marirealize ng babae na yan kung anong mga nawala sa kanya ngayon. Okay? At dahil sa emosyon na mararamdaman niya, of course, dahil hindi niya yan ganun ka gusto, dahil of course emotional ang mga babae, 'di ba? So sobrang lakas ng emosyon niyan, ng nararamdaman niyan ngayon, 'di ba? Sobrang sakit ng nararamdaman niya ngayon. So dahil diyan sa sakit ng nararamdaman niya na yan, of course, maghahanap yan ng paraan para matigil yung nararamdaman niya na pain na yan. At ang isa sa mga solusyon na nakikita niya diyan ay of course, ayusin ulit yung pamilya niya. So kung yun ang magiging goal niya, o sabihin natin yun ang magiging sabihin natin makikita niya na solution dito sa sitwasyon niya na ito, which is actually good, okay? Then of course, dadating ang araw na aalamin ng babae o matututunan ng babae na ito kung ano yung mga bagay na dapat niyang baguhin sa sarili niya. Ito yung palagi kong sinasabi sa inyo. Pag binabastos na kayo ng babae, o sabihin natin hindi na masunurin sa'yo yung babae at sakit na ng ulo yung babae mo, hindi ka na masaya sa kanya, hiwalayan ninyo. Okay? Iwan ninyo. Sa totoo lang, palitan ninyo ng mas bata o mas maganda. Pero sa case nila na to, kung sakaling gusto pang ayusin nung nung husband niya itong niya na ito, itong relasyon niya na ito, mas mabuti kung wag na munang magkaroon ng involvement ng babae. Pero involvement ng ibang babae, yung na-mention ko kanina, okay? Wag na munang ganun. Pero, effective din yun, okay? Kumbaga, din yun isa din yun sa mga bagay na magagamit mo para yung babaeng hiniwalayan mo ay mas lalong makita yung value mo o para mas magbago siya. Pero yung hiwalayan mo lang, enough na yun. Iwanan mo, okay? Para nang sa gayon, ay makita niya kung ano yung mga bagay na mawawala sa kanya kapag ipinagpatuloy niya yung ugali na hindi maganda. Bagay na actually, yun ang sabi nila, kaya nagkahiwalay itong pamilya na ito o itong mag-asawa na ito. Ang sabi daw, bastos daw yung babae. Hindi ko alam kasi hindi ko pinapanood. Pero pag ang babae ay bastos, magre-resulta talaga yan sa hiwalayan. Lalo na kung yung yung asawa mo ay mataas ang value. Okay? Pero again, ito kasi ang issue dyan kasalanan din to ng lalaki. Una-una, binalidate niya, inasawa niya, di ba? Wala na yung mystery, hindi na maramdaman ng babae yung emosyon, wala na siyang respeto kasi beta male simp yung lalaki. Hindi naman niya makikita yung pagiging responsible na ama nito o sabihin nating pagiging mabuting lalaki nito hanggat yung emosyon niya, ang sinasabi ay yung kabaligtaran. O sabihin nating naliliit siyang tingnan yung lalaki na yun kasi nga mabait, kasi nga sabihin nating sunod-sunuran o sabihin na nating siguro yung lalaki na to ay binibigay palagi yung mga bagay na gusto niya o submitted dito sa babae kasi nga once makipagrelasyon ka sa babae, again, explain ko na sa inyo ito, ikaw ang sumasubmit dun. Lalo na pag nagpakasal ka sa babae, lalo ka nang sumabmit sa kanya dun. So pag sumabmit ka sa kanya dun, matik yung pagiging feminine niya mawawala kasi ang babae sumasubmit lang yan sa isang lalaki kung masculine siya. So kung sa mga oras na yun ay nagpapakita ka na rin ng pagiging submissive mo, which is actually feminine behavior, then of course itong babae na ito ay automatically magpapaka-masculine na ngayon yan, magpapakalalaki yan para sa security niya. Matik yun sa female psyche o sa utak ng babae, okay, sa female nature. Magiging talaga yan, magiging masculine kapag ka naging feminine ka, lalo na pagka validated mo na siya o alam niyang may power siya sa'yo, kaya babasusin ka niyan. Yun nga lang, pag binastos mo na yung lalaki, kahit na siya pa yung may kasalanan nun at hindi niya alam na kasalanan niya, dahil di naman lahat ng mga tao marunong sa dating o may alam sa female nature o may game, di ba? So, kung di niya alam na nagagawa niya yun, tapos naging bastos ka, ikaw talaga magsasuffer. Ikaw na babae. Lalo na kung ang pinili mong lalaki ay yung makakuha ng other option. Lalo na, katulad nitong foreigner na ito, na kayang-kayang kumuha ng isa pang ulit Pinay na mas bata at mas maganda sa iyo. Bagay na actually, hindi naman sa pinagbibintangan ko yung lalaki dito pero napakadalang kasi ng lalaki na makikipaghiwalay sa isang babae
na ano niya, resource ng ex niya o sabi ng resource niya sa kama, yung may nangyayari sa kanila, yung may nagagalaw siya, okay, napaka-rare nun, nabitawan niya yan ng mababaw lang ang dahilan. Siguro malalim talaga ang dahilan, okay, and also at the same time, napaka-rare na mangyari yan nang wala pa siyang ibang babae. Okay, dahil tanda mo, resource ka niya, ikaw yung nagagalaw niya. So kung mawawala ka, mawawalan siya ng magagalaw niya. So kung itatapon ka niya, ibig sabihin, may ibang babae sa picture, 'di ba? Hindi ko sinasabi na may ano to may babae itong lalaki na ito. Hindi ko alam 'yan, wala ako alam diyan sa istorya na 'yan, hindi naman sa sinisiraan ko siya, okay? Ang punto ko lang dito is madalas kapag ka ang lalaki nakipaghiwalay sa babae, lalo na kung asawa mo ito o boyfriend mo ito, kapag ka nakikipaghiwalayan, madalas mayroon ng iba sa picture dahil hindi yan basta makikipaghiwalay nang mawawalan siya ng source of X niya, lalo na kung beta male simp ito. Tandaan nyo, sa isang beta male simp, napaka-importante ng ng babae, ng babae, ng caps ng ng tahong niya para sa isang beta male simp. Sinasamba nga nila yan, madalas yan nga yung rason kung ba't pinapakasalan o sinusyota nila yung mga yan. So ngayon, kung mawawala yun, okay, kung mawawala yun sa kanya, okay, then of course, magiging isang malaking issue o problema ito sa kanya dahil itong bagay na ito ay sobrang interesado o gusto niya. So, kung hihiwalayan ka niya ngayon at ang pagkakaintindi natin dito ay pag naghiwalay kayo, mawawala yun sa kanya, then of course, medyo magtaka ka na, di ba? Bakit niya bibitawan yung bagay na gusto niya kung wala siyang ipapalit na iba? Okay? So, ang suspetsa ko, hindi ko man sinasabing ganun talaga, okay? Well, hindi ko na sila pagsususpetsahan, pero ang paniniwala ko, based sa experience at based sa mga na-coach ko, okay? Ang lalaki, pag nakikipaghiwalay na yan sa babae, madalas yan, meron ng kapalit. Okay, tandaan nyo, mawawalan siya ng ex, mawawalan siya ng maano niya sa bed. Okay, yung magagalaw niya o may mangyayari sa kanila na laro-laro. Okay, maglalaro, mawawalan siya ng kalaro sa bed. Okay? So kung mawawala yun, then, yung mga beta male na to, instead na itapon nila yung mga ganyang klaseng babae, kahit na hindi na maganda yung relasyon nila, para lang dun sa o sa, sabihin nating, para lang dun sa sandata o dun sa tahong ng babae, madalas yan, kinikip na lang nila yan. Tapos, naghahanap sila ng ibang babae, o kaya sabihin nating, hindi sila kukuha ng ibang babae, pero gagalaw-galawin na lang nila yung babae na yan, kahit na binabastos na sila o hindi na maganda yung relasyon nilang dalawa, okay? Ang beta male, hindi yan basta-basta nagtatapon ng, yung mga beta male simp na yan, hindi yan basta-basta nagtatapon ng babae hanggat wala ka pang kapalit o walang magbibigay sa kanya nung bagay na nakukuha niya dito sa babae na ito. Kahit paano ay naniniwala ako na may ibang babae na, of course, panigurado, mas mataas ang value sa iyo. Tandaan mo, itong babae na ito, naanakan na niya ng dalawa. Okay? Nakita na niya lahat ng nakita niya. Naranasan niya na lahat ng naranasan niya dito sa babae na ito. So, yung mystery, yung elbow, yung attraction, yung interest, kahit paano, bawas na. Okay? So, kung hindi ka pa mag-aayos at hindi ka magpapakatino, iiwanan ka talaga niya. Di ba ginawa na to kay Ai? Di ba ginawa na to kay, kay Pokwang, na foreigner din yung niya, yung ex niya, 'di ba? So, yeah. Ayusin niyo yung sarili ninyo. Okay? Huwag kayong maging bastos. Alam ko na again, nagiging bastos kayo o nagiging pasaway kayo kapag ka hindi kayo nalilid ng tama. Alam ko 'yun. Pero kung gusto niyo makip yung mga asawa o boyfriend ninyo, rumispeto kayo kahit na sabihin natin hindi pa niya magawa na makuha yung respeto ninyo kung gusto niyo siyang makip. Dahil tandaan niyo, the fact na inasawa ka niya o the fact na naging boyfriend mo yung lalaki mo, doon pa lang alam na natin na beta male simp yung boyfriend mo. So kung umaasa ka na maglilid siya o makikitaan mo siya ng masculinity o sabihin natin kung inaasahan mo na maililid ka niya ng tama, then of course sa mga moment na yan, nagiging delusional ka. Dahil tandaan mo again, beta male simp yung boyfriend mo, ikaw talaga ang mag-a-adjust sa kanya. Kailangan tanggap mo kung ano siya, lalo na kung may kung asawa mo na yan at may anak na kayo. Dapat tanggap mo siya, hindi po pwede magpapadala ka lang basta sa emosyon mo. Kasi ang hirap nun. Kasi emotional ang babae. Pero again,
ito ay usapang logic. Kung gusto mong makip yung lalaki mo, wag mong unahin yung emosyon mo. Okay? Wag mo siyang babastusin, ayusin mo yung sarili mo, make sure palagi kang attractive, palagi kang maganda, palagi kang sexy, and also at the same time, maging feminine ka at submissive ka sa kanya. Maging masunurin ka, maging maamo ka, maging magaling ka sa laro ninyo sa kama, okay? Maging supportive ka sa kanya, okay? At wag mo siyang babastusin sa harap ng mga tao. Dahil sa oras na may makita yung iba at hindi na siya masaya sa iyo, papalitan o iiwanan kanya. Again, di ko alam kung may pamalit na dito. Pero hango sa knowledge ko o sa mga na-experience ko, mga nalalaman ko, alam ko kapag ka nakikipaghiwalay ang isang lalaki sa isang babae, madalas mayroon na itong kapalit o mayroon na itong sabihin nating ibang resource. Okay, hindi na yung hindi yung basta aalis lang siya tapos magbabati siya ng itlog sa kusina. Okay, magbabati ng itlog. Okay, shout out YouTube. Okay, hindi ganoon 'yon. Lalo na kung yung lalaki mo ay may value o attractive, 'di ba? So ibig sabihin niyan, ba't naman siya magbabati lang ng itlog? Pero again, kayang tiisin ng ibang lalaki yan. Even me, kaya kong tiisin na walang kapalit yung babae ko. Okay, yun nga lang, malamang ang magiging rason niyan ay kung mabigat ito. Like for example, basto sobra, hindi niya nakaya, o sabi nating minamaltrato na siya, o ano may ginagawa sa kanya, kaya may kipaghiwalay siya. Okay? Pero kung magaan lang yung issue niyan, hindi basta-basta aalis yan, lalo na kung ikaw ang source ng ex niya, o ikaw ang source ng ng kalaro niya sa kama. Okay? So, ito ay actually more on payo sa mga kababaihan. Huwag kayong maging mayabang, okay? At huwag nyong sabihin natin, huwag kayong masyadong komportable o huwag ninyong ina-underestimate yung mga foreigner na lalaki ninyo. Akala nyo siguro mga walang utak yung mga yan. Tandaan ninyo, mas mataas ang edukasyon yan kumpara dito sa Pilipinas o sa mga Pilipino. Okay? So, ibig sabihin, karamihan sa mga yan, mas may alam sa inyo. Okay? So, ibig sabihin ko dito, huwag kayong magtanga-tangahan na para bang porque mga Pinay kayo o babae kayo o maraming foreigner na nauuto ang mga Pinay o maraming nabibiktima sa Raffy Tulfo in action na ganyan, okay? Huwag kayong maging komportable na kayang-kaya nyo silang bilugin dahil pag kayo nakatapat ng isang foreigner na malakas ang loob o sabihin natin maraming option, tapos kayo. Which is actually what happened here. Yun nga lang, kawawa yung mga bata dito, lalaki ng walang mga magulang, sana magkaayos pa rin sila kahit paano dahil ako pro-family ako, against ako sa single mom, against ako sa broken family dahil galing ako sa broken family. Yan nga lagi ko pinaglalaban yung buong pamilya. Okay, so sana magkaayos pa sila kasi talo yung babae dito, ang tanda na magiging single mom pa, ang baba na ng value niya, so sino na lang makukuha niya? At kung makakuha man siya ng iba, malamang di na siseryosohin yan, magpapalipat-lipat na yan sa iba't ibang lalaki. Kasi nga, may anak na siya, tas may edad na siya. Parang yung mga tsahing ko, mga kakilala ko, ganyan din. Hindi nag-work yung mga relationship nila sa mga foreigner nila, tas may hiwalay, kung kailan matanda na sila, hanggang sa mauwi na lang sa mag-isa, o sabihin nating maging malungkot na yung mga buhay nila. Okay, nang dahil lang sa mga maling desisyon nila, o sabihin natin nang dahil lang sa pagiging mayabang, o sa sa kakulangan nila sa kaalaman sa mga lalaki nila. Tsaka isa pa, again, kahit nung magkaroon sila ng sunto lang, kahit magkaroon sila ng sabihin nating nalalaman sa mga lalaki nila, kung emosyon pa rin ang gagana sa kanila since emotional nga sila, then of course hindi pa rin mag-work yung relationship nila. Totoo lang, sa lalaki dapat talaga ito yung leadership o yung adjustment kahit paano. Meron din dapat yung babae, okay? Pero sa lalaki talaga lahat ito nagsisimula kasi siya yung leader. Okay? Pero of course, kung nakakuha ka ng beta male at babae ka, mag-adjust ka na lang. Huwag mo nang hanapin pa yung emosyon na mararamdaman mo sa kanya dahil beta male yung nakuha mo. Kung hindi mo siya respetado, respetuhin mo pa rin dahil nga beta male yung nakuha mo. Okay? So, kung gusto mo maging buo yung pamilya mo, ibigay mo na lang kung ano yung dapat mo ibigay sa kanya kahit hindi ka na ganun kasaya o kahit nanting mo sa kanya ay hindi mo na siya ganun karespetado. Dahil nga, again, pag hindi ka nag-adjust dyan at beta male yung nakuha mo tapos nag-expect ka na dapat ma-earn ka yung respect mo, then sa mga moment na yun nagiging delusional ka kasi hindi na realistic yung expectations mo. Okay? Nga lang, again, gaya sinabi ko, kaway mga bata lalaki ng walang mga magulang, hopefully magkaayos sila kasi karamihan, kadalasan sa mga nagiging pariwara na buhay ng mga bata, nagiging kriminal o nagiging
palipat-lipat sa mga lalaki na babae ay mga anak ng single mom, okay? Mga anak ng single mom na sabihin nating hindi na disiplina dahil wala yung tatay nila doon, okay? Importante nandun yung tatay at nanay kasi pareho silang may partisipasyon o malaking papel sa buhay ng isang bata o sa paglaki ng isang bata. Dahil kung walang mag-guide dyan na tatay at walang mag-aaruga na nanay, of course hindi na yung balanse. So malaki ang tsansa na masira ang buhay ng tao na ito. Depende lang kung special yung mga bata na tipong sabihin natin pagdating ng time, hindi naman sila mapapariwara. Pero again, ang laki ng odds na pwedeng masira sila. Sobrang risky kapag wala yung mga parents nila. So, as much as possible, mga babae, mamili kayo ng tamang lalaki. Okay? Kilalanin nyo muna na mabuti. Alamin nyo kung ito ba ay, sabi natin isang uri ng lalaki na kaya kang iwanan someday ng ganun-ganun lang. Okay? O sabi natin ito ba ay isang uri ng lalaki na maaring lokohin ka o ipagpalit ka sa iba. Okay? Kilalanin nyo mabuti. O sabi natin maaring itong lalaki na ito ay, balang araw, hindi pala niya maabot yung tunay niyang potensyal. Kasi baka ma-turn off ka someday, tapos maghiwalay din kayo. O sabihin natin, ikaw ay makipaghiwalay. So, kilalanin niyo munang mabuti. As much as possible, kahit umabot ng taon, mas maganda yun. Pero pag kilala mo na, din, tsaka kayo magpakasal. Tsaka kayo mag-anak. Hindi yung, dahil lang naramdaman mo, magpapaanak ka na kagad, dahil lang foreigner, dahil lang bida-bida ka, dahil kinakaingitan ka ng ibang mga babae, dahil nakakuha ka ng ganyan, okay, magpapaanak ka na kagad. Huwag ganon. Gamitin pa rin ng utak. Kaso ang hirap turuan ng babae kasi emotional nga yung mga yan. So, sa ngayon, yan lang muna ang kaya natin sabihin sa kanila kasi kahit anong turo gawin natin, mahihirapan tayo dahil pag umana ang emosyon nila, babagsak ang intelihente. So, pag bumagsak ang intelihente, then of course, dahil clouded yung vision, di na makakaisip ng tama yung mga yan. Okay? So, hanggang dito na lang muna mga G. Nagkalat naman yung istorya tungkol dyan sa dalawang mag-asawa na yan. Hanapin nyo na lang. Okay? Pero ito yung opinion ko dito. Okay? Sa totoo lang, talo yung babae dito. Lagi naman talo ang babae sa breakup Kasi nga, ang babae, ang asset nila ay yung itsura at edad nila. So, kung ilang years yung binigay mo dun sa lalaki na yun, pati yung katawan mo, kung binigay mo yun, lalo na kung nagkaanak na kayo, okay? Tapos naghiwalay kayo, talo ka. Kasi yung lalaki, mag-move on lang yan sa susunod na babae dahil ang lalaki, tumataas ang value habang umaayos ang buhay niya o inaayos niya yung sarili niya. Kahit na tumanda pa siya, hindi katulad ng babae, habang tumatanda, kahit umayos pa yung finances o yung pera niya, yung kita niya o yung sabihin nating buhay niya, pero kung matanda naman na siya, tapos hindi na siya ganun kaganda, of course, bababa at bababa ang value niya. So, kung ilang taon ang binigay niya dito sa lalaki na ito, tapos binigay niya yung katawan niya, tapos naghiwalay sila ngayon, tapos single mom na siya, talo siya. Diba? Laging talo ang babae sa breakup. So oras na makipaghiwalay kayo o hiwalayan kayo ng babae, huwag niyo isipin na talo kayo doon. Masakit lang minsan. Kasi nga, of course, na-attach kayo diba? Pero sa totoo lang, ang talo dito ay yung babae. Okay? Talo palagi yung babae sa breakup. Laging talo ang babae sa hiwalayan. Lalo na kung ilang taon na kayo, mga ilang taon na kayo nagsama. Okay? Kumbaga, binigay niya na yung time niya. Wala nang bawian yun. So, mas matanda na siya ngayon. Okay? So, again, pumili ng tamang lalaki. Okay? Hindi porki foreigner, okay na kaagad. Okay? Hindi porki mabait o porki papakasalan kayo ay safe na kayo. Huwag kayong maging kampante. Huwag malalaki ang ulo, huwag delusional. Okay? Maging humble kayo. Dahil sa oras na hiwalayan kayo ng babae o ng lalaki na nakabuntis sa inyo, maniwala kayo sa akin, talo na kayo kasi single mother ka na.